Tama? May pag-asa pa? Yes, sir. Tama, sir. Yes, sir. May pag-asa pa. Ang pag-usap natin ngayon ay tamang pag-parenting o pagiging magulang. Siyempre, dahil parenting, pag-usapan natin yung marriage. Sige, may mga asawa pa. Bakit may asawa pa? Wala pang bilang. Sino mag-asawa na dito ngayon? Mag-asawa sila. Yung dalawa ako. Ay, kasi ka mamay. Ako nga, ito ang kamay ko taxi. Welcome po. So, parenting, napagkakalan niya ng maraming tao. Alam niyo kung kailan nagsimula pag-aralan niya? Ano kung kailan? 15th century. 15th century. 1500s. Noong panahon na hindi pa dumarating si Magellan dito sa Pilipinas. Pinag-aaralan nila yan. Kaya marami silang iniwan mga libro tungkol sa kanilang mga napulasan sa parenting. Okay? Ano ba itsura natin kung datingan sila? O diba mga itsura natin, mga mabahag? May hawak na gagawolo. Sila iba na. Advance na sila. Bakit natin sasabi advance sa tuwing may kuha na tayo mamingin? Kasi nauna sila mag-aaral. Okay? Naintindihan nyo na? Bakit? Nauna sila mag-aaral. Kaya kung bata ka, puro ng aral, sigurado ang sexual. Sigurado. Tapos sinabasa mo, yung naintindihan mo, inatry mo, nakasenso ang bata. Maagang niyayaman. Kapag tingnan mo yung buhay ng NTC, Gokongwe, hijab siya, halos puro na Chinese yan, di ba? Pinag-aralan mo rin kung bakit. Dahil yung anak ko mahirap, pinalago ko. Yung kaibahan nila sa akin, Pilipino. Ang kaibahan pala yung paano tayo mag-isip. Yung mentalidad. Okay? Sila, pag may nakita ng opportunity, hindi sila nag-iiyak. Pag alam mo, Domingo, Bumagyo, nagpapandemic, hindi sila umiiyak. Alam nyo kung naisip nila? Ano naisip nila? Sa tuwing may crisis, ano naisip nila? Lagi. Pag may crisis, ano naisip nila? Business, negosyo. Hindi sila umiiyak, Lord, paano na ito, Lord? Hindi sila nagkakalo. Lord, wala ko trabaho, wala ko bahay sa bahay, paano na ito? Ganon ang Pilipino. Ako lang ang prayer. Lord, tulungan mo ako. Ganyan tayo. Kaya hanggang ngayon, makasusunod niya, nagpapagod sa kanya naman tayo. At ang gagawin nila sa atin, utusan. Kung ako sabihin ng mundo, Divisoria, lahat ng negosyo ko, sino may ari? Yung taungan. Mabayad ka. Kaya hanggang mabayad tayo, ang maging empleyado, gawin nila yan hanggang sa mga anak nila. Ituturing tayo lagi empleyado. Ituturing tayo lagi slave. Na nagsisimpi lagi sa kanila. O hanggang pumapayag kayo, pati mga anak nyo, mananatili silang ahead sa atin. Okay? Yan ang pagkilala na sila, superior sila. Bakit? Nagpayaman kasi sila. Because money gives you power. Okay? Ayaw ng gobyerno, ayaw nilang baliktarin. Mas mapera sila kaysa sa gobyerno. Okay? So, ngayon, babae ko ba kayo? Nandito kayo ngayon. Pinapaliwala ko sa inyo ngayon yan. Dapat hindi na. Ipasa mo niya sa mga anak ninyo. Anak, huwag kang babae. Ang maging talipin ng sino man. Ang makapasan ang iyong sarili,
yung unique na pagkatao kung sino ka. Okay? So, dami ng problema sa bayan, sa bansa. Dami, di ba? Labas tayo ng bayan, sa bayan marami ng problema. Labas tayo ng bayan. Ano problema sa labas? Krimen, drugs, kahirapan, mga batang naliligaw ng landas, dalaga na bubuntis ng maaga, teenage pregnancy, mga batang na bubuntis ng maaga. Ano pa? Ano pa? Mga batang nabubuli, leba dito, di ba? Mga kalabit na humihingi ng abuto, mga kalimos, leba dito, di ba? Isip ka naisip sa kakakain, kasi kung isa, madali ko siya kumuha ng kumain yan, nakalabit ko ng tao. Fair ba yun? Hindi, di ba? Ang fair yun. Kapag-agir ko ng trabaho, tapos nila kakalabit lang, kaya na. Yung mga badyaw na in-interview sa TV, makaka 100,000 pala yun, kasi sa job. Oo, di ba? Mga badyaw. 100,000. Ayon sa pag-aaral, kailangan daw ng 130,000. Kung isang taon, 120,000 na. Ngayon, tumaas na. Yung 130,000 na. Yung kailangan daw ng kinikita ng isang tao sa isang buwan para maging masaya. Asa sabi natin niya? 130,000 para maging masaya daw ng isang pamilya. Kung pitin yung kinikita naman, abot pa sa kalaki. Ito lang hindi ko rin masaya. Hanggang hindi mo na maabot sa lalaki, ayaw ka magre-reklamo sa buhay, sa mundo, sa gobyerno. Nakakalamin natin ng reason or mga sikreto. Paano nakakabot yung pinigil natin sa ganyan halaga? Para tayo maging masaya. Okay? 130,000. Ayon sa pag-aaral, ang pagkatao ng mga anak natin ay natin daw sa atin. Kaya sa ginawa natin sa kanila, sa mga bata, ang maglaki. Pero magkakasiguro kilay ninyo, pag narinig nyo, teka muna sila. Dahil pinatahan niya yan, yung decision na yung mag-isa eh. O tama ka doon. May oras pa na doon na mag-decision na lang sila mag-isa. Pero atras tayo pabalik. Because ayon sa pag-aaral, yung magmula 0 hanggang mag-12 years old niya ay pananagutan natin. At kung ano ang pagkatao na buo sa kanya simula 0 hanggang mag-12 years old, pananagutan natin. At yun daw yung magiging basihan ng kanyang pagkatao. At siya ay lumaki yung 0 to 12 years old. Kaya kung ano man naranasan ng batang yan sa bahay ninyo, sa tahanan ninyo, sa iyo, bilang ina, may pananagutan ka. Kung ano siya ngayon, kahit ang binaan siya, kung lalaki na siya, meron tayo pananagutan. Kasi yung 0 to 12 years old na yan, meron siya mga stages na pinagdadaanan. Kapag hindi nyo alam, may hirap mag-develop sa kanya yung mga certain traits na magaganda, kagaya ng tiwala sa sarili, yung security, yung protection, yung paninindigan sa mga desisyon niya, yung nag-i-isip siya sa kanyang mga ginagawa. Mga stages yun na kailangan mag-develop sa pagkatao niya bago mag-12 years old. Okay? Eto tayo tutulog. Yung pagpapabalik hanggang 0, ano yung naging pagkukulang natin sa kanya? Ano ba yung mga pinagdadaanan niya stages? Okay? At lalong problema din yan sa mga magulang na LGBT community. Makita ko sa inyo isang video
Meron isang situation na isang mali, isang kaundoy, pero magulang sila. Male and female sila, ito si mga anak. Isang example lang ito, na mga challenging parents. Okay? Ano po sa inyo? Sample yun ng isang masalimuot na parenting. Sana hindi kayo ganun. Okay? Kasi sila, lampas na dun sa normal. Okay? Lampas sa normal. Bakit hindi lampas sa normal? Hindi nila alam kung sino nanay at kung sino tatay. Doon pala confused na yung mga bata. Okay? So kung wala kayo sa level na yun, dito tayo sa normal na sitwasyon. Okay? Mas madali kapag ang ating role bilang magulang, kapag tayo ay nasa normal na sitwasyon, sila nag-i-experiment. Experimentation mo ang tawag sa ginagawa natin na wala ang basis. Wala pa siya. Hindi galing sa pag-aaral, hindi galing sa mga eksperto. Tawag doon ay experimentation.
kadalasan nasisira totally ang ating relasyon sa loob ng pamilya. Okay? Kaya huwag tayo mag-experiment. Ha? Tutulong natin today yung mga bagay na dapat natin gawin para tayo ay mabuhay na normal at masaya. At progresibo. Okay po? Promise, makikinig kayo mabuti. Promise, ha? Buwasan mo ang pag-text at pagtawagan ha? Para tayo ay matuto sa ating lesson. So sabi dito, kasalanan daw natin ang mga batang ligaw ng landas ngayon. Ito dapat ang problema sa labas ay galing sa pamilya. Ayaw na sa mga eksperto. At nang nakikita natin problema sa labas ay galing yan sa loob ng bahay. Kung meron bata na lumutong sa labas, kinakalabit ka, pero ang pagkulang na hindi nagpapakalit sa bata nito. Di ba? Kapag meron na nakita sa anak mo sa labas, ay isang bata hindi na tumumala sa bawat malaki ng kapwa. Okay? Hindi na train sa loob ng bahay. Kaya kung nakikita nyo wala ng disiplina ng Pilipino ngayon, it only means wala na train ng law-abiding children sa loob ng bahay. Because sa bahay nagsisimula. Ha? Kaya di naman naging sa sinasabi ni Sensa na kapag nakakalakas ng bayan, hindi na siya totoo. Sino na pagkasa ng bayan? Nakakapag pagkasa ng bayan? Sino? Ayaw mga magulang. Ha? Hindi na kasi ako nakausap din sa alam mo. O, ayaw magulang pagkasa ng bayan. Okay. May edad na sinasabi dito para masabing kasalanan natin. Okay? May edad. So, yun yung 12 to 0 na pag-aaral natin ngayon. Kailan ba nagsisimula kung nagutan natin sa kanila? Yun daw. So, sa paglabas niya sa loob ng siya ng nanay, doon na nagsisimula ang ating obligasyon. At hindi lang sa magpapag-dating daw ang ating obligasyon. Hindi lang yun. Kailan ba nagsisimula kung nagutan nila sa kanilang sarili? Sabi ng mga batas natin kung sa pamilya, ang bata na sa edad 8 ay makakadesisyon na daw sa kanya sarili. Lalo na kung may magulang na nag-iugala pwede na rin pag-inigit ang bata at hindi na gusto sumama ang mami o sila na. Imagine yan sa loob ng 8 taon, nakaisip ng bata kung pinigit na. Ang expectation niya ay dapat buo kayo. Diba? Oo. Akala niyo ba kasagot kayo yung bata? Pag tinanong mo lang gano'n, hindi ko makasagot na ito. Hindi lang niya kayang sabihin, teka muna kang dinadamay niyo mo sa problema yung dalawa. Diba? Kung pinananong mo sa problema yung dalawa, o meron pa na natin sa atin, legal age na, 18 years old. No? Hindi sa naman 10 years sa 8 years old. 18 years old, pwede na daw mag-desisyon sa kanyang sarili. Kahit ayon sa pag-aaral daw, hindi na daw yung mature na ang tao. Totoo ba? Totoo ba? Mature na ako kung na 18? Sometimes. O, tanong ko kayo, kung mag-18 ka, mature ka na? Because iba ang nangyayari sa sarili natin. Iba ang nangyayari. Okay? Hanggang kailan ba tayo mananamutan sa ating mga anak? Pag kung pamalitin, tapos na ang ating mananamutan. Kailan matapos? May nagkapamilya na. Huwag maganda sa iyo hindi kagawa. Ay nagkapamilya na. Kasi hindi mo gusto yan, hindi ka lang kapag ng nanay mo. Ang
Carlos, no? Sa usapan, ibigay ko reaction sa ito eh, hati. Kasi puro opinion yun eh. O, Carlos, dapat kasi meron pa mula mo, kasi hindi na naman siya naman, hindi na kayo naman ba? Eh, pwede sa bata, nakakawin sa bata. Ano feeling mo na natin? Baka nalilan yung entrance. Nakita ko yung entrance. Baka bumanga ng harap eh. Di ba? Kung nasa tayo, naalam na kagad sa mundo, problema na naman nila. Kaya, pati mundo, involved na. Kasi, naalam eh. Tandaan nyo, ang problema ng pamilya ay sa loob lang naman. Gusto niya walang stress ng buhay, isa yun sa gagawin ninyo. Sa loob lang ng tahanan, yung problema, hindi lalabas. Hindi makakarating kay chairman, yung problema nila sa harapan. No, stress. Kasi na-address. Dissipation. Diba? O, hindi mo pinakos kayo sa ako. Si chairman hindi ako isang po. Wala na ni chairman. Ako lang nagalit, sino? Sa ako. Diba? Kasi lumabas yung bago eh. Sa barangay. Diba? Lumabas yung bago sa barangay. Na yung dapat masawa na nakakalam, inalam. Okay? Intindihan? Mga susi na rin, yung stress kaya hindi natin alam na yung stress na talaga. Okay? So, ang mga kailangan na natutan, sila sa atin bilang mga anak ng kailan. Mag-i-realize nila ang tayo-tayo ang gusto ng mga ayaw sa pag-aaral. Okay? Ako po ay founding ng ating director, Mr. Emilio Group. May specialty ay mga negosyo din. Wala kang negosyo. Pinanaligid. May consultancy services sa kanila. May negosyo mga ayaw sa pag-aaral ng mga ano na ba po? Ano pa? Property, real estate, dahil sa lupa, dahil sa area, amahan, dahil sa mga specialty. Marriage, kasalan. Ako po yung kakasal din. Family problems, kaso, amalan, parenting, testing, education, or Muslim divorce. Family, psychology, yan sabi sa akin, expertise na mayroon backup na academic background at practice or application. Okay? Is consider din ko. Samahan sila pag-iong kasi sa Bautista, Malaysia. Pag-iong sa akin namin, hindi ako nagpunta ng income. Nagawa ko rin kayo. Okay. Masaya ako. Next one is the cost of the specialty. Ako po ito, ang aking profile. Ako ay sulit more educated dahil ako sa doctoral ng buwan. Pero ako sulit more educated. Anong trabaho namin? Nilabukas na namin yung mga kaso sa profile. Masado na sa akin. Ako ay resolve ng judge. Kasi kung puno na ng kaso ang aking korte, alam ko ng kaso talaga ang aking sa korte, yung nasira ng relationship sa negosyo, relationship sa pamilya, relationship sa boyfriend, girlfriend. Kasi hindi natin alam yung principles of relationship na di magkakaroon niya. Okay? Para mo
bansa. Yung isa, anak ni Jose Siso, yung pulalan ko, alala niya, Jose Siso, yung anak niya, ang mapagdaw, ang dalawa ang successful paralegal ng missionary at bansa. Okay? Ako po na yung salita sa Pagkakang University or colleges, kaya nito, o legal faculty namin, meron ka age, PUP 38, San Sebastian Recreatos, Ariana University, Ateneo Law School, at sa Lyceum Committee, o Laguna, Lyceum Laguna. Mga major ko ay nai-retire o sa graduate. Bago ko ay update at isang different stations sa loob ko. ABS-CBN Design Stanford Group, David Center. Yung presenting team, nakakita niya, alas pagkailan ng Pilipino, o sila kung gusto rin sa negosyo. Kaya po. Pero tayo makikita. Siguro maganda yung mga sinasabi ko. Kaya po. Mamaya, nag-ibig kami. Bukas pa lang. Nag-ibig kami. Kapag yung sa mga sino mo ito rin pa ito mga social workers kaya talaga yung mayo ng Florida na Pampanga. Dito mo sa kanila mga DSWD social workers din ay po mismo pinag-create sa kanila. Sabi ko ay responsible ng DSWD kaya hindi mo nag-apply pero sa license mga sumasal hindi mo mag-create. Pag hindi natin tayo ng DSWD bilang munisipyo. Kaya po, mga army, Philippine Army, kaya natin ng beses sa Quezon City. Revolution din. Kasi mas magkalo tayo. Mas magkalo tayo na may problema sa nila. Ang galing mo yung problem nila, galing sa akin. Hindi sila makafocus. Sinasabi niyo sa UK sa alaban. Sabihin ko diba? At ayusin dito, wala lang mentalidad, mag-iisip, ang magiging normal. Kaya, kalawang balik. Kung ako yung kalasan, at dito, kaya sabi ko, nag-training sa mga ibang ahensya ng gobyerno, kaya yan. At ibang grupag yan. Wala namin. Ito po ang aming paniniwala na kung ang bawat pamilya ng Pilipino ang kakahanan ay matibay, hindi ba ito matibay sa amin? Alam niyo kung ang tinibigyan ngayon, talagang nakakatibigyan. Ang aking tinibigyan na lahat tayo, yung mga mas kaibigan na gabi, yung hindi ko nakakang PNC, yung hindi ko nakakang dito Kompay, o kung sino mayaman, pangarap niya na tayo ay maging middle class citizen. Middle class. Baka, yun yung sinasabi nila, yung 130,000 nakita, parang hindi ko settle tayo. Middle class yun. 130,000 nakita. Alam mo, kaya sabi niya, nangyayari ko yan sa 2028, that's the vision that we see. 2028, nangyayari tayo. O, 4 years na lang. 4 years na lang. Alam niyo ba, hindi lang sa kamay niya nakasalalay yung kanyang pangarap. Hindi lang sa kamay niya nakasalalay. Ganito kamay pa. Sa kamay natin tayo kamay natin tatakay lang tayo pag-iintay lang tayo kay Lord, hindi na mangyayari. Because faith without work is hindi may nagpapalabas ng mga Lord. Faith without work is ay tayo dyan ibigyan sa mga 100 na ito, mga kasama. Faith without work is
Word. Okay? Ano ba may na-discover ka ng recipe? O, lahat na itikman mo kare-kare, hindi masarap. Pero ikaw, may natapasang kang recipe. Ang masarap na kare-kare. Ipilahan na ng tao. May na-discover ka ng ayahan. Meron din yan sa kalooban. Gusto ko mag-bumili. Alam mo kung kailangan lang sila bukas, tuwing linggo. Linggo lang sila nag-open. At kapag nag-open niya ng linggo, makikita mo parang dito sa MRT, bumibili na kanyang kare-kare. Sobra. Kaya, ang sikreto sa inyo talaga magkakaling yan. Hindi lang sa gobyerno. Matutuwa ang gobyerno, namin ang tutulad ng buhay mo. Pupunan ka lang ng tax. Okay? Pupunan ka lang ng tax. Obligasyon din lang kasi natin yun. Pero, huwag inaasa lahat. Ang ibig ko sabihin, huwag inaasa lahat at maghintay lang. Kasi ang kakayahan mo, bigay ng Diyos sa iyo. Kakaiba tayo, di ba? Bigyan tayo ng uniqueness na wala sa iba. Yun, isang sample yun. Ako sa magluto ng kare-kare, pinipilahan. Sundan niyo yung story ng mga successful na tao kasi sundan niyo pag nagkakagawa yun. O ako simulan yung success story ni Goku eh. Umiyari na ng story. Sundan ko, at say namin ako, walang distraction sa kanilang panahon. Walang distraction. Tayo, ang distractions natin. Cellphone, TV, teledrama, oriental. Kapag mas marami kang oras, pinupubos yan sa cellphone, sa telenovela, oriental, ako, hindi ko alam kung kailan mo matutulasan ang iyong specialty. Kasi busy ka. Busy ka sa mga walang bagay. Kaya sila, walang distraction, walang mga telenovela, walang cellphone ng panahon nila, nakatipo, wala silang pinapin, maghanap buhay, oras, araw-araw. Kailangan ko sabihin dito kasi parang yung mga pag-uusapan natin, kasi hindi nyo alam to, paano ulan ng buhay, mga natili kayo sa sitwasyon mo kayo. Mga situation mo kayo. You will stay as that. Right to that is key how to prosper your life. Because it happened to me, to us, nangyari sa amin. Okay? That's why we're very happy to share this. Ayaw hindi makasarili kami kapag hindi namin nasunod. Hindi namin mararamdaman yung fulfillment. Kasi sabi ni Albert Einstein, may ganyan mo kasi sinabi niya, Albert Einstein, only a life lived for others is a life worth living. Ulitin ko, sabi niya, only a life shared with others is a life worth living. Tagalogin niyo nga yun. Hindi na yung Tagalog. Kaya Tagalogin. Kasi, only a life worth living is a life. Only a life worth sharing is a life worth living. Buhay ng tao. Buhay ng tao na nasa kanya. Teka mo ba, ang buhay mo daw na pinamahagi mo sa iba ay yun lamang ang buhay na may kahulugan. Hindi nyo? Buhay mo na pinamahagi mo sa iba, yun lang ang buhay na may kahulugan. Sabi ni Einstein. According ko ba kayo lahat? According ko ba kayo? Narinig nyo lagi siguro yung kanta. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang.
niyo ba yung gumawa ng kantang yan ay sobrang inspired ng Diyos? Bakit? Kasi yung sinasabi niya, pag walang pakinabang ang kapwa ko sa iyo, wala kang silbi sa mundo. Wala nang kayo sa magpapunay ka. Walang pakinabang yung kapwa natin sa atin. Okay? Kaya bawal maging makasarili. Bawal. Tandaan niyo yan. Bawal maging selfish. Because hindi ka rin magiging masaya. Ha? Nakikita mo yung kapitbahay ko, nagsasuffer, nagtumusa, tapos magtuwa ka. Ay, buti nga. Ay, buti nga sa'yo. O, isa yun sa ugali, dapat maalis sa akin. Di ba, ma'am? Di ba? O. Di ba? Yan yung mga mentalidad na meron tayo hanggang ngayon, kaya hindi mula lang ating buhay. Di ba, ma'am? O, sabi ko ba ni Francis, dapat nga, ikay matuwa sa ramalan ng iyong kapatid. Yung kapatid na yan, kapitbahay din yun. Intindihan nyo? Hindi yung mahihigit pa tayo at sasiraan pa natin, ibabagsak pa natin. Ha? Intindihan mo? Hindi na kasi ginagawa kaya hindi namin kita experience yung beneficio. Tubukan yung gawin. Nakikita nyo, magbabago buhay nyo dito. Yan ay idol sa mga scientists. Okay? What else? Meron na resto. Kailangan natin problema. Ito, 89.9% daw ang ating social skills ay galing sa pamilya. Ano yung social skills? Kahirapan, krimen, drugs, paglalasing, teenage pregnancy, violence against women and children. Problema na yan, di ba? Mental health, lack of discipline, corruption, nanako sa gobyerno, marami mga iba. Lahat daw yan, galing lahat sa tahanan. Bakit galing sa tahanan? Because yung mga salarin, yung gumawa ng krimen, yung mga involved na yan, ay merong pinanggalingang pamilya na hindi na-train para maging mabuting tao. Okay? What else? Problem areas natin ngayon, ayon sa DILG, tumataas kasi cases ng incest. Alam niyo ba yung incest? Mag-anak o kapamilya. So, may anak ka ng dalagita o dalaga, kailangan mo maging alero ko. At kadalasang umaatake sa mga batang babae ay yung mismo kapamilya na pinagtitiwalaan natin. Pero mas marami sa kanila yung uncle, minsan lolo, minsan nakay pa. No? Mga kapatid, ano yung tingin mangyayari? Kapatid, wala ba akong nagalitaan ng kapatid yung sa dali? It's either tatay, o lolo, o uncle, yung mga sa dali. Kung meron mo kasama ng dalaga o dalagita sa bahay, kasi iwanan yung mag-isa. Pero kung gawin, ha? Knowledge ko yung kailangan natin para malusok sa mga ganitong problema. Kaalaman. Kung yung hayaan, iwanan yung dalaga o dalagita sa bahay, kahanan ninyo na nag-iisa. Okay? Bago umalis sa bahay, mag-isip na kung saan dadalhin yung dalagita niya o dalaga niya. Huwag na yung parang sa loob ng tahanan. Okay? Lalo na yung mga OFW, no? Nag-OFW yung nanay, kasi wala sila yung mga sa nag-iwan sa bahay, tapos may dalaga kayo. So, itutuloy niya kasama yung anak mo, anak ninyo. Kasi meron siyang needs na nakilabas. Ang pinaka-target na una niya nakikita ay sino? Yung anak. Easy target. Intindihan ko? Kapag hindi na kayo ng pamilya, ay pag-isipan nyo na. Teenage pregnancy, naging national emergency. Pag gusto marinig galing sa inyo, ano ba nangyayari sa teenage pregnancy? Sige, mag-break na yung ibang mga findings. Nabubutis ka, tama ka pa. Bigyan mo ng findings. Ninyo, sarili ninyo mag-aaral.
Barkada. Ano ka? Ginoo. Walang guidance. Ang guidance, ang galing mo, sir. Tama. Isip. Bakit tayo karoon ng teenage pregnancy? Lack of knowledge. Ng nanay, ang tatay. Kasi pag magtutulungan, alam naman mong barkada. Diba? Mamula, magtutulungan. Ano ba? Yes. Curious. Diba tinutulungan ako sa eskwela ng mga kondo? No? Mga photoservice, elementary students, tinuturuan na. Kabutihan ba yun? O may hindi mo na effect sa kanila? Sige nga, usapan natin. Disadvantage, curious, para saan kung kondo na to? Para saan kung kids na to? Diba? Curious? So, ano gawin natin bilang maguna? Kung ganyan na hindi natin kontrol ang eskwelahan, kung paano nila tinuturo, anong tayo, di ba? Yan nila kung paano siya i-explain. Ang gawin natin ngayon bilang maguna sa bahay. What? Ha? Guide. Pamilitin. Guide, pamilitin. Lalu problema yung tinuturo mo. Maliwanag. Ano ba? Gusto ko ng magandang sagot. Pinakamahusay na sagot. Anak, hindi ko panahon para malaman mo yan. Pwede ba yun? Ganito ba yun? Kung gano'n na reaction natin. Anak, hindi ko yata oras para malaman at maintindihan mo yan. Sino matilig? Wala rin ang piling. Bakit ba yan? Baka may idea ba yung much better? Sige nga. 13, 14 years old yung anak ko. Tinuturuan na sa eskwelahan ng condom at mga pills. Paglalay mo, pag-uwi niya. Ang sabihin mo. Ang sabihin mo. Ilan taon sir? 8 years old? Anong grade ba tinuturo yung grade 12? Grade 6? Ano grade naman? Hindi. Tutulong mo siya kung makakabulan niya yun. Nagkakapan mo na. Anong dapat sabihin sa kanya? Kung maaga pa, kumawagin naman. Ano sasabihin? Kung kaya ka na pwede kong desisyon. Alam nyo, hindi nila alam yung measurement of war. Alam mo, pag may measure niya, kaya tayo ito. Kaya wag nila. Tayo rin, pag-measure. Kung kailan natin masasabi, mature na siya. Kung kailan natin masasabi, tamang panahon na, para magkasama pa. Wala sa kanila yung measurement eh. Nasa sa ating magulang. Diba? Kaya maaga pala, dahil tinutulong sa eskwelahan, hindi ko na tulungan. Diba? Ano kaya yung risk? Tigas ang dulo. Mataas yung risk o possibility na siya ay makabuntis or mambuntis. Kami yung buntis na kami. Hindi ba lang? Wala na, hindi na
Alam niyo ba kung simula 2018, national dependency na life expectancy, hanggang ngayon, 200,000 na yun ang is na kabataan. So, natin 2020 ang count niya, 2020 pandemic na, di ba? Makakasyo 21 onwards, ako na. Hindi naman bumabaya. Ano lang bumalas. Okay? So, the next decade, maybe your family member. Na ako nandito ko sa seminar na ito, kung maging mas proactive tayo, ay napamangkin pa natin yan. Okay? Dahil sa anak ko, kaya na, wala, may pamangkin, dito, wala, may pamangkin, kasi nalaman mo ngayon. Diba? Prevention. Diba? What else? Youth identity crisis. Mapapansin niyo sa mga bata, sila yung laging naliligo ng landas, kung ng 12, 13, mataas. Naliligo sila ng landas, sa tawag doon, identity crisis. Kasi hindi na alam kung sino sila. Ayaw sa pagkata. Hinahanap nila kung sino sila. Anong purpose nila sa mundo? Anong purpose nila sa kapwa? Hinahanap nila yun. Kaya mapapansin niyo, kung susunod yan ng mga bagay ng mga alin, ang magiging, ang magkaroon siya ng identity, kung nakikita niya ng sikat, ilalagay niya sa sarili niya. Ang sabihan siya ng tao, uy, sino ito? Uy, Michael Jackson ito. Uy, sino ito? Masikat, Basumopel, Hollywood, sino ba? Nilalagay nila yun sa kanilang sarili. Bakit? Ito sila maraming confused kung sino sila. Alam mo, kaya sa pag-aaral, dapat natutupasan yan bago mag-permiso ng bata. Bakit kailangan matutupasan before mag-permiso ng bata? Kung yan ang 30 years old, hindi yan nabigaw ng landas. Magaling mo pauwiin yan. Disiplinado yan. Bakit? Alam niya kung ano yung rules and norms niya. Kaya pag nabilangan ng bata yung sarili niya, magkakaroon siya ng value sa sarili niya. Hindi siya gagawin mga bagay na magpapasira sa kanyang pagkatao. Before 12 years old, nalaman na niya magiging abogado sa palang araw, hindi siya magpapagkada sa mga dalkati. Tapos alam niya kung masisira yung pangarap niya magiging abogado. Ang nakita niya magiging engineer siya palang araw. Alam niya kung yung mga libro para sa inyo. Alam niya kung sino ang tao dapat niya makausap. Kailan na 12 oras. Mapapansin niyo na kung bakit yung mga kabataan. Bakit kasi ikaw hindi alam kung sino sila. Kaya ayon sa pag-aaral ni Carl Jung. Google to. Sino si Carl Jung? Isang scientist. Nakapasa nila yung stages ng development ng tao. Sa kanya galing yung salitang identity crisis. Ano yung identity crisis? Siya ang nagpakilala ng terminology niya. Carl Jung. Okay? Kaya kapag yung anak ninyo, napansin niyo mahilig sa magkanta, mahilig sa pagsayaw, huwag niyo i-discourage. Ako ang i-discourage yan, hindi naman ako marinig kumamaya. Hindi mo naman marinig kung makinig kang sa kayo. Nakita mo magaling ang drawing, ulihin mo.
Bakit ko sa bata? Okay mo ka lang, bakit yung mga batang walang ako sa mga bulan nila. Hindi naalagaan, hindi nakasikaso. Bakit may kulture na yun? Sa aking kulture, kumangin na sila. Na walang malasakit sa magulang. Kaya na si Senator Lacson, Angelo Lacson, bago yan may patapos ng term niya, nag-propose ng Biblia, hindi lang tutuloy. Ano ba yung Biblia? Eh, parusang kulong kung pinatayaan ng magulang mo. Pag nakukumpuli niya, baka ituloy niya. Kung naikulong, kung pinatayaan ng magulang mo. O, dapat ba mangyari ko? Hindi naman dapat, di ba? Hindi tayo dapat mababas sa mga ito. Blessing of news, hubungan, loob ng bahay. Sabi na sa report, sa isang kaso, na hindi mo daw sinasaktan, pero nagtaksil, siyempre sabi yung babae emotionally. Sabi na sa report, ay hindi mo siya sinasaktan physically, kaya psychological violence. Right? Ikaw masakit mo. Kahit hindi ka sampalin, okay? O, ano mas masakit? Sampalin ka sa saktan ka o yung magulang? Ano mas masakit? Ignorance natin yung Pilipinas. Noong 2018, may nag-survey mga bansa sa survey. At makanto tayo sa mga ignorante nila. Bakit masabi ignorante tayo? Yung pagka nasa loob ka sakali o in-interview ba? Kumusta po ang ating bansa? Yung walang laman yung sinasagot, walang naintindihan. Ay, yung pakialam dyan. Oo, yung sinurvey nila ang Pilipino. Kaya, ito ang reason kung bakit ko nagpapasaya ng mga ganito. Wala kami bayad dito. Libre na dito yung condition. Ang nangyayari sa bangkay, ang problema ng bangkay sa akin. Bakit? Because we want to destroy our ignorance. Kasi hindi na rin before. Wala kami alam mo na. When we learn all of this, kasi na umayos maging stress-free at masaya na ang aming buhay. Kasi yun ang end result dapat. Okay? So, ano oras na? 11:30 na? 11:10. Kahit na natin pag-uusapan, no? Dapat na 8 o'clock start na ito eh. Hindi nakuha sa lahat ko na pag-uusapan ng Valentine. Ay maraming sitwasyon sa buhay natin, kailangan natin yung maintindihan. Pero pipilitin mo matapos. E kapag ako sa isang video, na ayon sa scientists, yung stages ng bata, yung stages na dinaanan ng bata, kailangan natin malaman. Okay? Dahil yung pag-aaral na yan, umabot hanggang sa mga 60 years old tayo. Kaya pag nandun ka sa bracket na may bracket na 40 to 60 years old, tapos ganito yung nangyayari sa'yo, nakapagpa sa lalito, ay hindi niya mga pa. Okay? Play natin. Eric Erikson, German, American psychoanalyst, psychologist, professor, and author. He is best known for his theory on psychosocial development and for introducing the concept of an identity crisis.
Erickson is one of the most cited psychologists of the 20th century. Ibig sabihin, most cited, ang doktor na lumabas, ang mga psychologist na lumabas, at psychiatrist na lumabas, lagi silang pinakamagin. Because napakalapit sa katotohanan yung kanyang pag-aaral. Kung sinabi, napakalapit sa katotohanan, totoo na nangyayari sa bata. Kahit anong race, kahit Japanese, Arabiano, British, American, Filipino, Chinese, isa lang yung nangyayari bilang human being, bilang tao. Kaya, may stages siyang sinasabi, kapag hindi na-survive ng bata, out bracket, hindi na din-develop yung tiwala sa sarili, hindi na din-develop yung initiative, hindi na din-develop yung magandang kaugalian. Pag hindi niya na-overcome. At paano niya na-overcome? Sa tulong lamang ng nanay at tatay. Hindi sapat yung nanay lang. Kaya kung tulong yung bata na nanay lang nakasama, mas maganda niya, hindi na yung makakita. Because wala siyang role model bilang tatay. Sa kabulahiran, gano'n din. Pag lumaki yan sa nanay, hindi niya alam kung klase ako lalaki, ang mamahalin niya. Wala siyang role model eh. Yun ang effects ng ignorance. Kaya ngayon, pagay natin ang ignorance niya. Lalo na ngayon, kung nangyayari sa bata, sa bawat stages na kanyang buhay. Okay? Hindi po okay. Wala po kurang. Wala mo ingay. Nasabi ko sa inyo, kasi mahaba kong pag-usapan talaga yan. Parang nasa formal class. Naka-reach talaga yung nag-aaral yan. Kaya parang kayo pumatay ng university class ngayon. Okay? Ang stages of development ng tao, ngayon mag-survive, magkaya ninyo, kung natulog na yung anak nyo sa bracket na yan, anong bracket na yung anak nyo? 12 to 18 or 18 to 30 na yung bracket. Tapos balikan nyo lang pag-aralan nyo. Kasi lahat nito, observante natin sa anak namin eh. Nangyayari talaga. So, nakita namin yung stages na kailangan survive. Ang pinaka-fundamental ito, yung 0 to 12 months, kailangan develop yung tiwala. Plus, more mistrust. Kailangan maging consistent tayo para yung paniniwala niya na pag-titiwalaan niya yung kanyang tahanan, kahit pa-develop. Hanggang sa pa-develop naman yung mga susunod na maganda at pag-ugalian, kahit magpapata sa sarili. Yung pag-initiate. Balikan niyo po, nasa YouTube lang yan. Kaya there is 1 stages of psychosocial development. Excited niyo po yan, ha? Okay? Next, na pabalik ko science ay sinabi ng
bilang tao. Okay? So, isunod nyo lang pag-aaral. Hindi ko kaya na oras natin. Hindi ko susunod yung isa sa inyo. Kayo mga pala ng tao. Rights of the child. Galing sa definitions. Nakabing mga Pilipinas yan sa convention na yan. Sa naming convention, ito ay pag-ibipon ng mga bansa. Kung ano yung pagkasunduan nilang pagkasunduan, nakapirma tayo. At kailangan magkakabad dito rin sa ating bansa. Kaya wala tayong choice, kundi sumunod lamang. Hindi ito sa ating debate or sariling interpretation. Okay? Ngayon, ano nga? Ang bata na siya ay panganak ng anak ng maayos. Tapos siya ay mapupunod sa loob ng siya. May karapatan na siya agad. Okay? Ay labas ng tama, maayos, na karapatan na lahat ng kailangan niya. Okay? Number 2. Simple naman tayo pagpunod sa family life. Ano sa Tagalog yun? Dapat yung kahanan natin, walang bastusan, walang manunuling bagay, walang purahan ng marinig. Usap, mga kailangan natin. Okay? Ano ba? Ito na ito ng usap. Ako ulit ka. Alam niyo yun? Ha? Alam niyo yun? Bawal sila makakita ng mga violence sa TV. Bawal sila makakita ng mga nagkakaway na mga kaming-kaming. Hindi yung bulsa. Tama? Yung asawa ko, mga ganun tema, bawal yan sa mga bata. Okay. Society. Kapag ng mga bata, kasi ay malilito, nakapagiging ang ginabang, natakot sa pamilya. Okay? At sino may obligasyon doon? Mga magulang, ayaw mismo. Number 4. Children have the right to a healthy and vigorous life. Mas Tagalog yan. Kaya maging malusog lagi at maging masigla. Ha? Kailangan makakita sa bata lagi na tayo masigla, kahanan. Dahil kung anong gawin ninyo magulang, kaya hindi okay, hindi rin magiging okay, amal. Apekado siya. Hindi yan po. Apekado siya kahit pasabihin yung makakamayan, hindi niya naintindihan niya. Uy! Kahit disclaimer. Pero pag-asawa na bago sa amin, ang babae, ang lalaki yung babae, ang lalaki yung babae, ang dalawang anak sila, para elementary ka. Sabi ng babae, nakikipag-iwalay ka ako, naiintindihan naman ng mga anak namin yun, kasi pinipindihan na sila. Uy, kung sa'yo naman, ate, ay hindi naman. Yung mga nakakapag sa babae sa depression, tayo matatanda, makasurbay tayo, di ba?
Tapos na kayo. Nagawa niyo na lang ang gusto niyo, kung kayo pinatag talaga. Tama, mali. Oo. Kaya pag nasawa ka bigla, problema mo yun. Hindi ka pa happy. Hindi ka pa tapos sa mga pag-party mo, pag-iin mo, mga issue mo, hindi ka pa tapos at pagdami ng asawa, gusto mo balikan. Problema ka ng asawa mo yun. Hindi, problema mo nito. Kaya ang isang sekreto, para makita ang tamang tao, ay yung tapos na magpasaya sa kanyang sarili. Ha? Tandaan niya. Meron talagang signs para makita yung tamang tao, hindi ka maghuhula, hindi ka muna makipaglibigin, ka huwag makilala. Kalimutan niyo na yung sinasabi, ay hindi mo makilala ang tao, hindi mo alam sa puso. Ano yun? Kapagaling ko muna, nakakilala ko siya. Kapagaling mo kayo ng anak, tapos yung kilala. Mali-mali yung group. Mali-mali yung group. Merong pamantayan talaga. Ano yung pamantayan? Tingnan mo kung tapos na siya magpasaya ng sarili niya. Tapos na siya magpasaya, asawa ka, ikaw na yung magpasaya niya. Naintindihan? Naintindihan na? Gusto na talaga sa prostitusyon, sabi ng mami ko, ang marriage daw ay isang espesyal na kontrata. Family ko, nasa batas. Pag sinabing espesyal na kontrata, hindi ko ipapasok yung mga terms and conditions ko sa marriage. Masusunod na kayo ng batas. Anong terms and conditions natin pag nag-asawa tayo? Nag-asawa ka ng magkita, mag-kiss ka. Nag-asawa ka ng sa bumero, mag-kiss ka. Inasawa mo ako ng pangingilong ako, mag-kiss ka. Bawal na po yun. Hindi lang ito na magpaliwala ng mga Diyos. Intindihan? Ang nag-asawa na, bawal na po yun, bawal na po babae, bawal na po pangingilong. Bakit? Ibig sa buhay mo. Hindi kayo kasama mong kakabunan. Hindi pa lang mo na kasama. Change mo pero. Hindi kilala kayo. Change mo pero. Buhay mo lang. Ha? Wala ka ng boses, kapayusin. Hinipin, naubos na. Okay? Marami ng bawal kung nag-asawa kasi gagawin mo lang sa gusto mo habang ikaw ay binata o dalaga. Sabi ng batas, kung nag-asawa ka na, masasayahin mo na ay sino na. Asawa ko na. Ano pa kasi asawa mo kung kabalikan mo yung mga issue mo? Diba? Tama mali. Sasabi siya. Pero pati lagi ng seminar, ha? Bakit ng seminar lagi? Maaga ba lang natutunan? Balik ko ng landas. Next. Children. Maging moral at upright na life. Kasi namin upright na life, naka-align lagi yung mga kilos sa ilang gawa. Saan naka-align? Sa tama. Saan mo nakikita yung tama? Hindi sa puno ng Diyos. Diba? Saan mo nakikita yung tama? Upright living. Number 6, children have the life of education and skills development. Obligasyonality, paaralan
Children have the right to say and do some recreational activities. Yung mga laro nila, kailangan mapag-tend din natin. Diba? Games din sa cellphone eh. Maraming bad words, diba? Maraming ginagamit. Sila. Ito na mga bata. Patayin nyo. Pwede i-block. Cellphone yung mga nilalaro nila ng mga bad words, i-block nila. Hindi nyo alam kung bakit sana makakita ng mga pwede sa pag-block. Okay? Lagi may solusyon sa problema, ha? Huwag kang hayaan na mangyari sa problema. Next. Negatively affected development control. Kaya kailangan daw sila na maproteksyonan sa mga bagay na nasisira sa kanilang pagkatao. Okay? Kailangan sila maproteksyonan sa mga bagay na nasisira. Ako, nakikita yung pagkakita niya, yung basket niya, yung dala-dala ng mga bastos, pagbilong bastos, nabalitaan mo. Kung saan mo ginagawa? Hindi namin kaibigan ko. Ikaw ang bata, hindi na pinasamahan ko. May influence ako siya. Okay? What else? Children have the right to live in an environment that will positively affect their growth and development. Ang bata, tahan natin ay puno-puno ng saya. Wala narinig, nakikita ng violence, wala narinig ng buga, wala narinig ng buga sa inyo dalawang kasama. Ha? Walang sumbatan, narinig sa inyo dalawa bilang kasama. Walang batuhan ng bato, pero kaya ba yun? Kaya ba yun? Kaya? Kaya po? Kaya? Pagpigil. Next. Children have the right to care, assistance and protection of the state. Pagkatandaan nyo ha, pag tayo nagpabaya bilang magulang, ang titake over ng gobyerno sa anak nila. Gusto nyo ba yun? Kukunin niya ang isang at pinabayaan niya lang. Ang ibabalik sa inyo yan, kapag kayo ay nasa tamang mag-iisip niya. Ine-training muna kayo. Okay? Ang titake over, karapatan ng gobyerno gawin nyo. Pag tayo ay pabayaan bilang magulang. Ano ba? Children have the right to an efficient and honest government. Karapatan niya magkaroon ng maayos at tapat na gobyerno. Kahit siguro sa barangay, sa city, hanggang Malacanang, may karapatan yung ba? Okay? Pero ang bahay, ang gobyerno, yung pamilya ninyo. Ang presidente, yung tatay. Ang vice president, sino? Yung nanay. Gobyerno pa rin yan, yung loob ng tahanan ninyo. Okay? Karapatan ng bata, karapatan ng maayos na gobyerno, karapatan ng pamilya. Number 12, children have the right to grow up as free and responsible individuals. They need to enjoy that. Katapos nyo, individual, bilang mabuting bata. Okay? And finally, children have the right to a name and nationality. Hindi yung magandang pangalan. Mapagiging natin yung hindi ng pangalan ang mahiya. Kaya paglaki niya, mga mura ka araw-araw, hindi ng pangalan ang mahiya. Okay? Huwag ko rin comedy. Huwag ka nilang YouTube. Okay? Ito sa inyo, 15th, 16th century ito, pinag-aralan nila yung nature ng isang human being. Ano sabi ni J.J. Rossi? The romantic view of children as gentle savages with an innate purity who, if not hampered with, would grow up naturally into good and moral goods. Huwag mo lang daw i-expose yan sa mga maruming bagay, sigawan, violence, etc. Huwag mo lang i-expose yung bata na lalaki yan normal and good, responsible.
Diyos sa atin ay pure, malinis. Huwag mo lang lumihan, lalaking mabuting tao yan. Okay? Yun ang kanyang mensahe. Dito na tayo sa 3 Essentials of Bible. Ang tatlong mga kailangan natin bilang magulang ay number 1 ay consistency. Tuloy-tuloy. Hindi ko ano lang yung feeling ko, ano yung mood ko, hindi ka magiging mabait sa anak mo. Hindi yun ang basis. Kailangan maging consistent ka. Mabait ka ngayon, kahit naiinis ka mamaya, mabait ka pa rin dapat sa anak mo. Ha? Kahit na nangugisi ka sa mundo, o may nag-bad sa'yo, kailangan mo rin maging mabait sa anak mo. Hindi na depende sa mood mo. Okay? Pangalawa, communication. Meron pag-aaral na ginawa sa Amerika, 41 na pamilya. Pinantaya nila, 41 na pamilya. Mahirap mayaman. May mga anak na 3 hanggang 7 months na bata. 3 to 7 months na bata. Yung mga 41 families na yun. Nag-aaral nila kung paano mag-usap ng magulang sa bata. At ang mag-usap-usap sa magandaanan. Nag-aaral nila, i-list nila sa sunod nila lahat. Yung tono na mag-usap sa loob ng pamilya, loob ng bahay. Paano gusto ng kasama, paano gusto ng kapatid, paano gusto ng magulang sa ibang anak. Nag-aaral nila yun. Ang tuntunan, tatlong bata, 3 years old, nakikita nila, mas mataas ang IQ. Mas mataas ang IQ ng bata. 3 years old. Mapapansin nyo naman yun eh. Ang dali naman ng bata ito, pagkalam yun. Ang dali naman ng bata ito, pagka nagagawa yun. Kaya dahil na, ako, mas ang IQ. Ay maayos yung pag-usap ng bawat isa sa loob ng anak. Walang sigawan, walang negatibo, walang sumpatan, walang marunong bagay. Usap lahat. Kaya alam mo, mag-aaral natin mag-asawa, mag-aaral natin. At dahil na rin sa psychology, at yung psychology, at ang sasabihin sa mga anak ay puro positibo lang. Positibo lang. Walang marinig na negatibo sa loob ng tahanan. Puro positibo lang. Anak, very good yan. Huwag niyo sasabihin yung anak nila, nakakainis ka na ha? Mas may tulagin po, mas mapahit kayo. Mas mapahit kayo sa sero. Absurd niya, napagtanda ka, makabubulat ka na, ubod-ubod ka na, sinusubatan ka pa. Alam mo ba, sinabihan mo ba ng bata ka ako? Mas mabuti ko rin, kuya, kasi sa akin, parinigin na, kahit sino ka na. So beware. Ha? Kaya pag sinabi yung trainer at child, the way you should go, when he is old, he will not depart from it. Saan yung nakasulat? Nakasulat yun. Nakasulat. Ayun. Walang bigas kung hindi makasulat. Sa Bible yung nakasulat. Ha? Nabasa niyo sa Bible, utos ng Diyos yun. Wala akong choice doon. Hindi ka pwede magpag-ibahan sa Diyos. Obligasyon mo lang ang Diyos at maniwala. Okay? Kung sinabi ng Diyos na, turuan ko mga bata, kung paano sila lalaki, pag nagdanya, hindi sila maliligaw na laladas. Train of the child, sabi gano'n. Let him train. Ibig sabihin ng train, ay dalawa yan mag-asawa. Kaya kayo yung role model nila. Ano man ang gawin ninyong dalawa, bilang mag-asawa, nandito sila sa likod. Nakabuntod sa inyo. Ano man ang gawin ninyong dalawa, ano man ang sabihin ninyong dalawa sa isa't isa. Nakasunod sila sa likod ninyo. Yan ang totoong meaning ng train sa Hebrew. Okay po? Ito no? 5 minutes na lang. Ano yung isa? Verse 8. Ano ang sitwasyon
Hindi naman maging depende doon paano mo itutuloy yung anak mo. Ay, sobrang galing ka. Hindi mo pwede pakita sa anak mo yung galing mo. Ha? Hindi na kailangan makita yun. Hindi yung part ng training nila. Makita mo galing ka. Ito ko galing. Ito anak, iba wala. Hindi na kailangan malaman yun. Eh, kung lagi na makinig ang galing, hindi naman yan. Kung hindi pa siya galing, kung makawa ka niya, niya habis. Okay? Kaya hindi optional yung mga nalalaman mo ngayon. Hindi yan optional. Okay. Ano tayo? Any question? Walang question? Walang tanong? Natututo ka? Last na. Ang kapagkainan ko ay hindi praise para mag-sermonan. Ha? Huwag niyong gawing opportunity na mag-sermon habang kayo ay kumakati. Nasarap kayo ng biyaya. Ha? Always be thankful with what you have or given, big or small. Masalamat ka lang palagi. Kung napatanggap mo, maliit man ang malaki. Sigurado lalapitan ka pa ng grasya. Ha? Ang matutong masalamat ka lang. Sabi ng dating US President, si Theodore Roosevelt, to educate a person in the mind but not in morals is to educate or manage the society. Hindi daw sapat na pag-aralin lang natin sa eskwela natin ng ating anak. Ang hindi daw natin tinuruan ng values, tayo pinag-train ng kalaban ng community. Tayo pinag-train ng dysfunctional na bata sa society. Okay po? So, ang kapalaran ng ating bansa, ang masusunod na henerasyon, ay nakasanalay sa ating mga kamay. Hindi sa mga nakatata. Okay? Kaya kalimutan niyo na sinabi ni Rizal. Ha? Forget that. So, any feedback, questions, or reactions, meron pa? Clarifications? Hindi na. Kung hindi, pero may office, talang kayo ulit sa tayo kung ninyo, makasilos din. Kung kayo for, talang kayo. Gusto kayo konsulta ng sa trabaho, pamilya, problema, sa negosyo, mga riyariyan ninyo, mga mana ninyo, kaya kayo sa akin. Pagkali ka ninyo. So, happy life, happy marriage, happy family is our priority. Dinesisyon na namin na magiging masaya niya. Kahit yung decision na niya. Right? Hindi dapat kasalalay sa ibang tao yung happiness niya. Kasalalay dapat sa inyo mismo. Yung decision na niya. Kaya, kailangan natin maging mabuting magulang. Required ba yun? Na maging example din ang aming tinuturo. Okay? Kaya naranasan natin yung stress in life na hinahanap namin noon pa. Nakita namin sa pamalitan ng pag-aaral at pag-unawa at application sa aming mga natutunan. Okay? So, my sincere prayers for the success of your marriage, your family, and your family. Huwag niyo akong happy din sa picture. Malilito kayo. Malilito kayo. So, picturean. Kaya, hindi na kayo dito. Hindi na. Ito kami ang picture. So, dahil nasabi ko, libre consultation aming office. Yung mga nandito ngayon, meron kayong food pack na nakakagap. Pero, doon yung pumuntahan sa aming office simula next week. Kasi hindi namin nabalo. Hindi lang kami sa oras. Kaya sa address namin, Mondays and Fridays, 9 to 6 p.m.
wala na. Okay? Different consultation. Tapos may different food pack pa. O saan ka na? O saan ka pa? Ayos? May problema sa trabaho, biglang tinanggal, o dapat kasama niya. Tuturo lang sa inyo dapat gawin. Tumayos yung asawa, i-report kasama. Itulog mo yan. Okay? May anak na namin ikaw na lantas.